Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ama, salamat po Panginoon na pangiti ka namin po Panginoon sa aming pag-aawit, pagpuri, pagdakila po sa inyong Panginoon. Sa araw na ito po Panginoon, sinamba ka namin na the best po sa aming mga puso at naramdaman namin ang pagsama mo Panginoon ng iyong banal na Espiritu na patuloy mo po i-pour out sa bawat isa sa amin po Panginoon. At salamat po Panginoon Lord na ikaw po Panginoon Lord at nagalak po Panginoon Lord. Naiangat ka namin po Panginoon Lord sa tulong taas ang trono po Panginoon. Dapat ang purihin, sambahin, luwalhatiin, nakataas-taasan ng pangalan na aming Panginoong Isus, ang Isus lang, Panginoong Isus ang namin itataas. Pupurihin, sasambahin ngayon at magpakailanman. Kaya salamat po God Lord sa araw na ito na ako po Panginoon Lord. Binigyan mo ng pagkakataon po Panginoon Lord na magamit po Panginoon Lord sa pulpito na ito po Panginoon Lord. Lord, wala po akong kakayanan sa pagdala po Panginoon Lord ng iyong mensahe. Subalit po Panginoon, nagtitiwala po ako na yung banal na Espiritu po Panginoon Lord at siya pong pupuno sa akin po Panginoon Lord upang nga po Panginoon Lord may bahagi ang iyong salita na naayon lamang po sa iyong kalooban po Panginoon. At bubuksan mo rin po ang puso ng bawat isa sa amin at ang tainga po nila pong spiritually po Panginoon Lord. Bubuksan mo upang maunawaan. At kami po Panginoon magagalak po Panginoon Lord sa pakikinig ng iyong salita at upang ikaw po Panginoon maluwalhati sa aming buhay na kami po Panginoon Lord ay magisisidlan lamang po Panginoon Lord ng iyong salita at magamit kami po Panginoon Lord na ayon sa nais mo po Panginoon Lord. Kaya salamat, salamat, salamat po Diyos sa iyo lamang Ama, ang kapurihan, kadakilaan sa pangalan ng Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas at pakikisan ng Banal na Espiritu Santo ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Ano po, magandang umaga po sa mga kapatid at sa mga naka-online din. At ngayon po, mayroon po tayong papakita po illustration na yun po ang isang picture po ng isang OFW. At kung ano po ang kanya pong sitwasyon po dito sa abroad. Magtataka po sa isang picture na yan. Payat po siya. Dati po mataba po siya noon. Ganda po katawan niya. Baliktad. Nakakausap ko po, nagtanong po ako sa kanya, bakit po kayo nangangayayat? Bilang experience po ng mga OFW, ano po ang kanya pong may isasagot? Alam niyo po ba? Nalungkot po siya. Alam niyo po bakit? Ang sabi niya po, nakakatanggap lang po siya ng text sa kanyang mahal sa buhay kapag malapit na po ang katapusan ng buwan. Para papaalala po ng sweldo. Pagtatawag po siya sa kanyang mga anak, wala po sa kanyang bahay. Only po naman sagot ng kanyang misis, busy. Hindi pa pwede makausap, busy. Naglalaro po ng gadgets. So, siya po ay nalulungkot. Kaya sa oras po ng kanya pong makausap ang kanyang pamilya, hindi niya po makausap, hindi niya po mahagila. Marami po sa atin na OFW, higit lalo pag hindi pa po nakakilala sa Panginoon ng kanyang pamilya, ganun po ang sitwasyon ng buhay. Hindi po lingid sa ating kaalaman na lahat po ng mga magulang nagnanais po na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya po sila po ay nag-abroad. Subalit po, minsan po, mayroon pong mga pangyayari na hindi po natin maiwasan. Na kung saan po, sapat po ay humihingi siya ng kalakasan sa oras ng kanyang kahinaan o kanyang kalungkutan dito, wala po siyang makausap sa kanyang mga mahal sa buhay. At kung magte-text lang po para po humingi ng sahod, kulang po yung pinadala mo, dagdagan mo pa po dito. Ang OFW po, sumasahod lang po ng isang beses sa isang buwan. At hindi po sumasahod na kung kailan nila kailangan ulit. Hihingi po si kapatid, hihingi po yung biyanan, hihingi po yung anak. So, ang dami pong mga pangailangan. Sa OFW po, hindi po madali ang mga ganong kalagayan. Una po, lagi po siyang
nagkakaroon po ng hypertension. Bakit po? Wala na po yung sinahod niya. Wala pa pong kinsinas, wala na pong sinahod. Pero po, hindi po dyan po ang ating topic. Yan po na introduction lang po. Briefing na pa. Kaya, ang title po ng ating ang title po ng ating mensahe po ngayon, The Secret of a Happy Family. Yun po. These are big challenges for us as a OFW na tulad po ng nakwento ko po ay napakahirap po. Kasi po wala pa tayo ng physical togetherness. Now, which is, ito po ang number one pong requirement as a happy family. Mayroon po tayong physical togetherness. At meron din po tayong emotional togetherness. At the highest form po ng ating spiritual togetherness. Para po maging complete and happy family po tayo. So, para po maano po natin yan, The Secret of a Happy Family. Ang family po ay binigyan ko po ang F po symbolize po ng fellowship. Ang fellowship kailangan po sa isang pamilya. Kailangan po tayong fellowshipping. Higit lalo pag tayo po ay hindi na pa nakakilala ang ating mga kamag-anak, mahal sa buhay. Pinupulisi po natin sila para po masira ng Word of God. Matalingan po ng Word of God. Kasi ito po ang napaka number one na forms ng ating niig sa ating Diyos at sa ating mga kamahal sa buhay na masira ng Word of God. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, kailangan pong may bahagi natin ang kanyang salita at tanggapin siya bilang Diyos na kapagligtas ng ating buhay. So, fellowshipping po ay napaka-importante sa ating pamilya. So, ang susunod po, sa litrang F pa rin, pan. Kailangan po mayroon pong kagalakan sa pamilya. Hindi pwede po na seryoso lahat. Hindi nag-iimikan. Yung isa, tulad nung nasabi po na sa kwento ng kaibigan ko, na siya po ay yung mga anak niya nakakulong sa kwarto, kanya-kanyang gadgets. Hindi nag-uusap sa pamilya. So, walang pan sa pamilya. Bakit kaya walang pan? Marahil yung magulang medyo stricto, hindi na disiplina yung anak o hindi na pasunod ng tama. So, kailangan po, para po mayroon tayong kagalakan, huwag po natin masyadong higpitan naman po yung ating mga anak. Hindi po natin ito-tolerate, kundi po tinuturoan lang po natin ng tamang pamamaraan kung paano po magkaroon po tayo ng kagalakan sa pamilya. Kasi useless po. Nga po ng sa fellowshipping na po. Matthew 19:6, balikan po natin. As a husband and wife, sila po ay pinag-isa at hindi na po sila dapat maghiwalay. Kasi mayroon pong mga parents na nagkakahiwalay po. Bakit po sila nagkakahiwalay? Minsan po, sabi incompatibleness o kaya hindi nararapat yung ugali niya sa akin. Hindi. Alam mo kung bakit sila naghiwalay? Sapagkat wala pong nagpapatawad sa kanila. Nagiging karoon sila ng pride. Pag nagkasala yung isa, ayaw tanggapin yung hinuhingi ng sorry o magpatawad. O pag-usapin para po pag-usapan yung problema at mas-resolve po para po muli silang mapagsama. Amen. Na kung saan po ati pong nararanasan, pag ganun po ang nangyayari sa pamilya, kawawa po ang mga anak. Marahil po ang anak sasama sa magulang na lalaki o mama niya, o marahil walang sasamahan sa dalawa. So,
ang casualty po dito yung mga anak. Kaya kailangan po nating i-secure yung ating pamilya. So, turuan po natin, ayusin po natin kung mayroon pong mga hindi pagkakaunawaan. Ito na po yung pan. Sasabi ko. Kailangan po may kagalakan po tayo sa pamilya. Kahit ordinaryong bagay po na makapagpapatawa sa ating pamilya, malaking bagay po yun. Sabi nga po ng doktor, ang ngiti mo sa isang araw, nag-extend ka ng another 1 month o 1 year sa buhay mo, na long life daw, long span life. So, bakit hindi natin gawin sa bahay natin, sa pamilya natin, na magkaroon tayo ng kagalakan? Huwag po isipin natin yung problema. Kundi magkaroon tayo ng kagalakan, higit lalo pag tayo po ay kasama natin ang Panginoon Diyos. Na mag-share po tayo ng Word of God, mayroong kagalakan, mayroon tayong gatherings every end of the week man lang na magkakasama. Isa pong gatherings na kung saan po magkakabigay po ng kagalakan sa bawat isa. Kung mayroon po tayong mga nakarilipas na sadness o kaya hindi po magandang alalahanin, huwag na natin alalahanin. I-forget na natin yun para po hindi na po maapektuhan yung ating kagalakan sa pamilya. Minsan po kasi mayroon po tayong mga shortages ba o kaya shortcomings sa bawat isa na kung saan lagi po natin na-kill ng yung katayangan ng kaaway o kill-killin yung mga kasalanan na yon o kaya yung diferensya na para muling mag-away, which is yun ang gawain ng kaaway. Kaya kapag gayon ang naging nangyayari, i-review po natin si Satan, wala ka pong karapatan sa amin, wala kang karapatan sa amin na kami, mga anak ng Diyos na narito sa tahanan na ito, nanawa ang aming pagsasama ay mayroong kagalakan at may kasayahan sa pagkamit nagkakaisa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi naman, there is a power in the name of Jesus. Di po ba? Sa awitin po natin. At galing po, ugaliin po natin yon, ipamuhay po natin yon. Kaya dapat po, mayroon po tayong laging kagalakan sa ating buhay. Sabi nga po sa Colossus chapter 3 verse 21, Fathers, do not embitter your children and they will become discouraged. Ito yung sinasabi ko, na minsan po masyado tayong maigpit sa ating mga anak. Kaya yung tuloy yung ating mga anak, sa halip na mag-isip sa bahay, aalis na lang. Kasi lagi napupuna eh. Lagi na lang mali yung nakikita, hindi yung tama. Magkaroon naman tayo ng appreciation sa ating mga anak. Kung mayroon pong nagagawang masama. Kung nagkakamali po, secret mo siyang sabihin, anak, mali po yan. Hindi ka na gumaya sa ate mo o sa kuya mo. Tingnan mo, ang matatas ang grade o kaya ano. Kinukumpara po natin ang ating mga anak. Huwag po natin walang. Kasi po, kung 5 anak mo, 5 pong pag-uugali ang ina-expect mo yan. Hindi po pari-parehas po yan. Mayroon po dyan na mapag-aral, mayroon pong ayaw mag-aral, at mayroon din pong masipag gawain sa bahay, ay mayroon yung tulog lang ng tulog. Pero po, hindi po natin sila tinutolerate. Tinatanggap po natin sila at tinuturuan isa-isa na kung paano po natin sila mapagkaisa. Kasi po, gano'n po yan. Kapag nagkalakan po nila, ay sabi nga po, ang isang sanga, habang maliit pa na hindi mo tinuwid at ito po ay lumaking ganon, hindi mo na po siya matutuwid pag siya lumaki na. Kaya po sa bata habang maliit pa, kailangan po na itutuwid na siya sa tama at nagiging rooted na po siya sa Word of God. Sapagkat, tulad nga po ng natin ang kwento kanina, hindi po siya makausap dahil busy po siya sa gadget. Wala po siyang panahon sa kanyang magulang. Wala yung iniisip na importante na magulang ko ang tumatawag sa akin, at least makausap mo lang. Wala sa kanyang halaga, basta naglalaro siya ng gadget niya. Bakit po? Sa murang edad niya, hindi pa nga nakakalaga naman, binigyan mo na ng cellphone eh. Binigyan mo na ng gadgets eh. Na ngayon, hindi mo man lang naturuan ng Word of God. Kaya ngayon pagkakausapin mo, wala. Dahil ang papa mo, kausapin ka. Hindi, wala ka mawalang narinig. Kundi consideration sa ano. Yan po kung bakit mayroon tayong mga anak na hindi po natin nakakausap, hindi po natin nakakasalamuha sa kasayahan sa pamilya,
sapagkat po busy sa gadget. Kanino po kasalanan? Dahil po sa ating hindi po tamang pagpapalaki. Kaya dapat po nating matutunan kung ano po yung dapat at hindi dapat. Bagat mo mahal na mahal natin ang bata, umiiyak. Hindi po sagot na bigyan sa natin siya ng gadget para po matigil yung iyak. Kasi pag nakalakan niya po yun na po. Hanggang pag umiyak siya, yun ulit ay ibibigay mo. So, hanggang sa natuto na siya, isipin mo 1 year old, marunong na magkulikot ng gadget. Samantalang tayo noon. Pero pag inutusan naman ng magulang ng mga bata noon, isa lang, lapit ka agad. Kung 5 yung anak mo, 5 yung anak mo lumalapit. Ngayon, tumawag ka ng lahat na anak mo tinawag, wala pang lumalapit kahit isa eh. Naranasan niyo po ganon? Ganon po. Dahil po sa mga gadget. Kaya, dapat po maturuan natin sila ng tama. Ito rin po. Minsan po, nakakalimutan po natin. Bilang isang magulang, porket yung anak niya po ay nagkakamali, lagi na lang pong napapalo. At yung pagpapalo niya po, hindi niya po sinasabi kung ano po yung mali ng bata. Kailangan po, kapag nagpalo tayo ng bata, sasabihin natin sa kanya. Amen. Pakikilala natin ano nung pamali mo, anong ginawa mo mali. Kailangan po natatanda ng bata kung bakit siya pinalo dahil may mali siya. Hindi yung papaluin mo lang na, na hindi mo sinasabi kung ano po yung kasalanan. Basahin niya ano yun, kasi pag ganun ang nakatanim sa isip ng bata na lagi siyang pinapalo, hindi ako mahal ng father ko. Hindi ata ako tunay na anak nila. Bakit? Hindi nila naunawaan kung bakit pinapalo. Pero pag papaunawa natin na may kasalanan siya, kaya siya pinapalo at tinutuwid, hindi niya nagagawin yung mali niya. Kasi alam niya, papaluin ulit siya. So, yan po. Kailangan din po natin magpatawad. Pero sasabihin po natin sa kanya, mali mo yun anak, sa susunod, huwag mo na yan. Amen. Huwag mo nang ulitin. At makikita mo yung bata, obserbahan mo. Kapag mayroong pagkakataon na ganun din, hindi niya gagawin. Mahit pa, utusan siya ng sino mang kalaro niya na ganun gawin, hindi niya gagawin. Alam niya na po, natandaan niya, papaluin ulit siya. Kaya ganun mo dapat sa pagpapano naman. Kailangan po tayong magkaroon ng forgiveness. Kung ang bata po nagkakasala, nagkakamali, magulang din po, minsan po nagkakamali. Amen. Kaya accept din po natin. Meron po tayong pagkakamali, minsan po sinasabihan tayo ng wife natin o husband natin na mali yan ng masyado namang stricto sa ating mga anak. Yung i-balance mo rin. So tama po, makinig po dahil tayo. Dapat po, pag pinapalo ng husband yung anak, yung wife, huwag papanig sa anak. Para po maunawaan na anak na mali yung kanyang ginagawa. Hindi po yung sasaluhin kasi lumalaki po ang ulo pag yung sinasalo ng nanay, sinasalo ng tatay. Hindi niya po ganyan. Kaya kailangan po, ganun po. Yeah. Para sa lahat po yan, para sa pamilya po yan. Ganun po. So yun po ang forgiveness. Sabi po sa Matthew chapter 18 verse 15 to 16. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Isa, dalawa. If your brothers and sisters sin, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that they want be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Yan po ay ginagawa po natin din sa bahay. Rules po yan ng church, rules po yan ng God. Amen. Pero sa bahay po, ganun din po. Amen. Kausapin po natin yung anak natin o kapatid natin na minsan po na hindi po tayo nagkakasundo. Kapag nakinig po sa inyo, okay po. Kapag hindi, tawag po tayo ng mas medyo malapit sa kanya para po maging ano. Maganda po na mapag-uusapan ang problema kagad. Huwag na po natin hayaan na lumaki. Yung maghapon po na dulubugan ng araw, magkagalit po kayo. Kailangan po maayos po. Amen. Kapag po
mayroon po nag-away, si husband and wife nag-away, ang anak po mayroon din po na dapat pong pag-ayusin. O kaya kapatid na mamagitan po para po magaling. Siyan po ang mga dapat pong tips sa bawat isa sa atin. Dito din po sa church, ganun din po. Kung mayroon po tayong kapatid na nagkamali, pinapayuhan, at pupuhat po tayo aming pastor sa kapatid para po mapayuhan. Ganun din po ang tamang pamamaraan nung kung saan po tayo mag-aano. At tayo po ay magpatawad. At tayo po ay nagpatawad, kailangan po, mayroon din pong forgive. Hindi pwede pong nagpatawad pa tapos ando pa rin sa yung puso at isipan na yung kasalanan mo 15 years ago naalala ko pa hanggang ngayon. Hindi po. Kasi yun po ang nagiging dahilan kung bakit yung galit mo nandoon pa rin. Kasi hindi mo pa nakalimutan yung ginawang niyang masama sa'yo. Pinagpatawad mo, hindi pagpapatawad yun. Kundi binura mo na kunwari, pero sa totoo nun, ano pa rin yung sakit at kirot sa puso mo dahil hindi mo pa siya napapatawad. Kaya hindi mo pa nakakalimutan ang kanyang ginawa. Kaya kailangan mo rin natin kalimutan po yun. Sa pamilya po, kung tayo po ay nag-aaway, yung pinag-aawayan pa natin 5 years ago na, 10 years ago lagi pa binabalik-balikan, parehas po tayo may pagkukulang. Kasi hindi po tayo nagpatawad at hindi po natin kinililimutan kung ano po yung kasalanan yun. Kaya kailangan po, move on na tayo, kalimutan po natin yung mga pagkakasalan na yun na nagkabigay na papapatawaran para po maging masaya na po ang ating pamilya. So, ano po ang susunod sa family? Forgiveness. Sunod po sa family, I. A. A is acceptance. So kailangan po natin Acceptance. accept yung ating mga anak. Minsan po ang ating mga anak mayroon pong ugali na medyo di maganda o kaya embarrassment sa parents. Tulad halimbawa, isang anak mo, 5 ang anak mo, 4 na lalaki, 1 babae. At tapos isang lalaki mo, Arturo ang pangalan, pero Dar ng pakiramdam. So ngayon, gusto niya ngayon, maging lalaki ka. Tinuturoan niya ngayon mag-araro. Yung mga kuya, hindi niya pinapag-araro, pero siya, na bunso, dahil ganun ang, gusto niya mag-araro. Tinuturoan mag-araro. Tapos sabi niya, tatay, pagod na po ako. Pwede po ba, tatay? Kaya na tayo, uwi. Pero, sabi niya, maggagaya ka na sa mga tatay mo, ha? Ay, sa mga kapatid mo, kuya mo, ha? Walang imik, yung bata, umuwi. Tapos, makita na naman niya, nakatapis na naman tulad nung ate niya. Anak, sinabi ko na sa iyo na huwag kong gagaling ganyan. Hindi ma-accept. Hindi po ma-accept na isang magulang ang isang ugali na isang bata na kung siya po ganun. Isinilang siyang ganun. Tama po. Kung hindi mo po tatanggapin yun, kawawa po ang bata. Nag-out of place po siya sa pamilya. At ang bata po naghihirap. Pinapahirapan mo siya. Ginagawa mo ang lahat para sa mga, pero hindi po tama po yun. Hindi natin siya tinotolerate, pero dapat po natin turuan ng maayos. Sabihin natin, nakausapin natin. Hindi yung pahirapan mo ang isang bata sa murang edad, pag-aararuin mo gano'n na napakahirap. Samantala yung mga kuya niya malaki na, hindi mo dapat tumulong sa gano'n. Bakit po mayroon pong hindi maganda o hindi peer ang pamamalakad ng ating magulang? Kaya dapat po maging peer po tayo. Tanggapin po muna natin, turuan natin ng maayos, kausapin natin bawat membro ng pamilya, turuan natin na huwag na ugaliin ng ganito sapagkat hindi po maganda yan. Tayo po, membro ng pamilya, tulong-tulong. Hindi po sa pamagitan ng pagpapahirap para po magbago isang tao. Kundi po sa pag-ibig at pagmamahal na makikita nila kung paano siya itrato
ng membro ng pamilya. Sapagkat birthright niya po na anak siya at karapatan niya rin na mamuhay kung ano po siya. Amen. Kaya matuturoan po natin siya sama-sama sa pamilya sa pamagitan ng tamang pagturo sa kanya. Ano po? Alin po? Ito rin po yung prodigal son na kung saan po bata pa naman yung magulang niya, kinuha niya na po yung kanyang parte. At gusto niya pong lumayo. Dala-dala niya ang pong pera. Tapos po, nung siya po ay lumayo-layo na, nalusan niya na lahat ng pera niya, naghirap po siya. Alam naman natin kung gaano kahirap yung kanyang dinanas. Kumakain po siya ng kain baboy. At naalala niya, doon sa kanilang bahay, yung kanilang mga katulong ay masasarap ang pagkain at kontratuhin sila ng kanilang magulang ay maayos. Isang umaga nung magising siya, sa verse 19 to 24, ang sabi niya, paharoon ako sa aking ama. Nagkasala ako sa Diyos at sa aking ama, hihingi ako ng tawad. At pagkikiusapan ko ang aking ama, kung sakali niya akong tanggapin bilang isang katulong, hindi bilang isang anak, ay malugod kong tatanggapin. Subalit po, nung siya po paparumpa na sa kanilang bahay, natanaw na siya ng kanyang ama, tumatakbo po kanyang ama, niyapos po siya. Ang sabi po ng kanyang ama, namatay na ang aking anak, ngunit ngayon, muling nabuhay. Amen. Kaya sinabi niya, sutan siya ng sandalyas, damit at lagyan ng singsing. At ipagkuha niyo ako ng pinakamatabang tupa at kakatay natin at tayo po ay magsaya. Ganun po ang acceptance kahit nagkasala po ang isang anak natin, naging prodigal son po siya. Pero tinanggap po siya ng maluwag ng kanyang puso at ang kanyang tatay ay nagpatawad. Inaccept siya muli ng kanyang tatay. Kaya po, mayroong kagalakan sa pamilya. Kaya sa atin, anuman po nung nangyari o nagawa ng ating anak, patawarin po natin. Kung mayroon po tayo na unwed na anak natin, natakbuhan ng girlfriend, boyfriend niya, buntis po siya. Minsan po, iniisip po ng magulang yung kahihiyan. So, pinapalayas po yung bata. Mayroon po akong kakilala, ganun po ang nangyari. Pinalayas sila kasi may kaya sila at medyo may political background ng pamilya. Ayaw po na madungisan yung pamilya. So, pinalayas. Tapos yung bata, nung pagkataon na nagbuntis, naglalakad siya sa kalsada. Tapos nawala po siya ng malay, buti na lang mayroon pong naawa na isang matanda. Ay yung matanda po pala ay wala rin pong anak. Kinupkop po siya. At siya po kinupkop. Sa malayong lugar po siya nakatira. Napadaan lang po dun. Dinala niya po dun sa malayong lugar. At doon niya po tinuruan ang isang bata nung kanyang may share na ganito pong kanyang karanasan. Sinimpa siya ng kanyang magulang dahil sa ganito kanyang karanasan. Nung siya po ay nanganak, nagkaroon po siya ng palaki ng bata na maging maayos. Pero hindi niya po sinabi sa kanyang anak na ito po ang kanyang karanasan. Na tinakbuhan po siya ng kanyang husband. Kasi may second husband po siya na mabait. Na yung akala niya, ang anak nila ay ang tatay niya ito po. So lumaki po siya. Sa madaling salita, maayos ang pamumuhay kasi po wala maraming ari-arian yung nag-ampon sa kanya, nabigay po sa kanya. Subalit po, nung siya po nagdalaga ang kanyang anak, ay ganun po ang nangyari. Pinapalayas niya po ngayon ang anak. So, ang sabi po sa kanya, hindi mo ba alam na ang nangyari na yun ay nangyari din sa akin? Ayaw ko maulit pa ang nangyaring masama sa akin. Kaya hindi ko pababayaan na ikaw ay sangan na hindi ko alam kung kakain ka o hindi. Kung mabubuhay ka pa o hindi. Kaya sa ating mga anak, kung mayroon pong mga ganito sitwasyon, huwag nating hayaan.
Hayaan mo ang iyong kapitbahay na mag-chismis sa'yo o mag-ano sa'yo. Importante, intact kayo sa pamilya. Kapag pamilya mo rin ang tutulong sa'yo, hindi yung kapitbahay mo. Sinaktan mo ang pamilya mo para lang ba sa reputasyon mo? Masigit po ang pamilya sa bawat isa. Hindi po yung reputasyon ang o masasabi na yung kaibigan. Kung minsan din po, mayroon tayong magulang na mayroon pong kapansanan o kaya matanda na hindi na makalakad. Porkit kasama niya yung kanyang mga ka-office mate, hindi po niya po mabati o kaya malapitan. Bakit po ikinahihiya niya? Huwag po tayo ikahiya natin ating mga magulang, ating kapatid na may kapansanan. Dapat po tayo po magmagasakit. Tayo po dapat ang magbigay sa kanya ng kalakasan na ito po aking kapatid, ito aking nanay na nagpalaki sa akin. Ito po aking kapatid na mayroong karanasan ganito. Dapat po natin siyang ipagmalaki para po yung bata o kapatid mo o nanay mo nagiging kalakasan nila, yung suporta mo. Dapat po tayo, dahil po dapat sa pamilya ang pagmamahal. Ganun po sa buhay po ni Joseph. Kung ating pong matunghayan, si Joseph po inapi ng kanyang mga kapatid. At masama pa noon, ibininta po siya. Di po ba? Pero po, si Joseph po, kailanman po hindi nagtanim ng sama ng loob. Hindi po, tinanggap niya po, nung nagtagutom po sa Egypt, ay sa Israel, pumunta po sila ng Egypt. At nung magkita po sila para po mag-umingi ng pagkain, binigyan niya po ng pagkain ng mga kapatid niya at pati yung kanyang magulang. At hindi lang po binigyan, inassume niya po na tama ang binigyan niyang suporta sa kanyang mga kapatid. So natanggap po ni Joseph na kahit po siya ibininta, inapi siya, pero po mahal niya pa rin ang kanyang pamilya. Ganun po dapat sa atin. Ano man po ginawa, ano man pong ginawa sa atin na masama sa ating kapatid, ng ating kapatid, huwag po natin isipin yun. Isipin po natin, kapatid po natin siya. Amen. Mahal po natin siya. At ipaunawa po natin sa kapatid natin kung gaano natin siya kamahal. Yan po, ano na po natin? Pag, ano natin? Ang susunod po, sa family, ano na pong susunod? M. Acceptance pa lang tayo. Ay muna. Ano na? M. Okay. Sa M ay mediation. Ito po, kailangan po, pag may nag-aaway, halimbawa, yung kapatid po natin, ay isang linggo na hindi nag-iimikan. Hindi natin alam. Ngayon, nalaman na natin na mayroon silang pagtatalo o kaya kayong ang tatay mo. Hindi po dapat tayo magkumampi sa kanya o kumampi sa. Dapat po, neutral po tayo. Kausapin po natin ang dalawa. Para po, mapagkasundo po natin. Kailangan po tayo maging mediator sa bawat isa. Bakit po sinabi niya po sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may heal. And the prayers of the righteous person is powerful and effective. Pagtapos natin pagkasundo, dapat tayo po manalangin. O kaya ipanalangin po natin bago natin pagkasunduin. Yan po ay yung prospectus ng isang Kristiyano. Kasi kapag po nagpanalangin po tayo, nag-pray po muna po tayo bago natin kakausapin, ang Holy Spirit po nagtatouch sa dalawa. Kahit anong tigas po ng isang puso, kapag po ang Panginoon ay nangusap sa bawat isa, yung batong puso ng isa ay palalambutin yun para po magkaroon po ng pagkakaisa. Amen. Yan po ang pamagitan po ng sa Ephesians chapter 4 verse 3, make every effort to keep the unity and the spirit through the bond of peace. Dapat po maging peacemaker po tayo. So kailangan po natin silang pagkasunduin. Sa Matthew 5 verse 19, therefore anyone who set aside one of less of this command and teach others
accordingly will be called less and kingdom of heaven. But whosoever practice and teach this command will be teach this commands to be called great in heaven. So sunay nga po, kung tayo po ay tunay po magsusunod na ayon po sa kalooban ng Diyos at hindi po natin isasantabi ang mga ganitong katuruan upang maayos po natin ang ating mamahal sa buhay na magkaroon po ng pagkakaisa ulit, magpatawaran, ay magkakaroon po tayo ng party sa langit. Hindi po yung wala akong pakilalan din, buhay nila yun. Hindi ganun. Dapat po mayroon tayong gagawin sa ating buhay para po mapag-ayos natin ang ating pamilya. Sa letter I pa ulit, individuality. Yun po sinasabi ko na kanina, may 5 anak ka, 5 rin po ang pag-uugali niyan. Hindi po pwede po na si bunso at saka si ate parehas ang ugali o si pangalawa. Mayroon po sa kanyang katangian. Kaya wag po natin sa mga anak natin ikukumpara ang bawat isa. Wag mong sabihin na si ate mo ganito, mas magaling siya, lagi siyang on roll, lagi siyang kukuhang miss sa ating barangay. Kasi po yung bata, kapag ganun po sinasabi po natin, nagkakaroon ng inferiority complex. Na kung saan po, sa halip po na yung bata po magkakaroon ng confidence sa sarili niya, na idadam po. Dapat po, sa isang magulang, maririnig ng anak natin na i-dinilig up po natin ang ating anak. Sabi nga po, wala pong bang magpupuri sa iyong anak, kundi ang magulang. Amen. Sapagkat, kung ang isang anak po ay down na down, pagpunta rin nyo sa mag-aral yan, lagi nasa tabi. Bakit? Wala siyang kumpiyansa sa sarili niya. Hindi niya alam kung kaya niya. O ano. Lagi niya natatandaan yung mga sasamang sinasabi sa kanya ng kanyang magulang. Pero pag pinupuri natin, anak, kaya mo yan. Anak, kahit wala ka ng ganito, pero meron ka ng ganito. Hindi mo dapat sabihin na wala kang silbi. Wala kang masama po. Minsan po, mayroon tayong anak. May isang maputi, isa naman po, sasabihin natin, nugnog o kaya negro. Masama din po yun. Kahit pagbiro mo sinabi, yung bata po, dahil maliit siya, ang naunawaan niya po, yung ma-absorb niya, hindi ako man lang ma-negro. Kasi, lagi na lang si ate magpupuri, o kaya si kuya. Ako, kaya ang tawag nga sa akin, negro. Diba? Wag nating wag mong yun. Kasi, kahit pa, minsan binibigyan tayo ng mga kapitbahay natin, wag natin sundin. Hindi po magandang example po yun. Kasi yung bata, pag nakalakhan po yun, malayo po ang loob niya sa'yo o maging sa mga kapatid. Kasi na-out of place lagi. Alisin po natin yun. Amen. Diba? Sa Titus chapter 3 verse 14, our people has learned to devote themselves and doing what the good and the order to provide for urgent needs and not for unproductive life. So kailangan di po masipag. Hindi naman sabi na tulog na lang tulog. Turuan po natin magtrabaho. Kasi mayroon po tayong mga anak, bilang nasa abroad po, iniisip po na, tulad nga po na kwento ko na karanasan ng kaibigan ko. Lagi po siya humihingi, may asawa na siya, wala siyang trabaho, humingi sa kuya. Ang pagbibigay po, dapat po, nasa tama lang. Matanda, wala ka kaya magtrabaho, o bata, na wala ka kaya magtrabaho. Pag ang kapatid mo, may kakaya magtrabaho, paghanapin mo ang trabaho. Turuan po natin na maging responsible. Amen. Lalo-lalo na sa mga anak ng Diyos, kailangan po wala pong tamad. Amen. Kailangan po masipag Amen. at matyaga. Amen. Para po sa pagdating ng oras na mayroong mga kailangan, mayroon po tayong surplus ay pamimigay. Makakatulong po tayo. Hindi po tayo aasa kay kuya, nasa abroad naman si kuya eh. Amen. Yun po ang dapat po nating matutunan sa ating mga kamag-anak. Na ipamigay po natin. Kasi po, lagi nilang ina-expect, pinupulot ang pera doon. Hindi nila alam na napakahirap
na isang OFW. Na minsan po, hindi nga tayo makatulog. Minsan sa sobrang pressure ng trabaho. Kaya pag naturuan natin sila na maging masipag, at sila rin po ay magiging responsible na, at mayroon silang trabaho, everybody happy sa pamilya, di ba? Maganda po yun. Sabi nga po, ang isang tao na humingi ng isda, turuan mo mag-isda. Para later on, marunong siya mag-isda. Yun po yung kasabihan na dapat po may apply din natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa letter L, love. Kailangan po, alam po natin lahat yung love. Kaya sabi nga po, kapag mahal natin ang isang tao, lahat po magagawa. Kaya sana po nung nililigaw kahit butuin, abutin ko, maibigay ko lamang sa'yo. Matanggap ko lang ang pinakamatamis mong oo. Pero nung nag-asawa na, Wala na. hindi na pa. Kaya, kailangan po, husband and wife. Ganito po, husband and wife. Kung ano po yung napagsamahan natin nung dalagat binata, panatilihin po natin. Alam mo kung bakit? Yung po ang sekreto ng isang mag-asawa kung bakit po sumasama sila 100 years kahit maputi na buhok mo, mahal mo pa rin. Bakit? Minahal mo siya kung sino siya, minahal mo rin kung ano siya. Yun po ang napaka-importante sa pagmamahal. Kaya lahat po tayo, kailangan po ang pagmamahal po ay the best sa bawat isa. Kung minsan po, noon nung tayo dalagat binata pa, nag-date kayo kumakain, simple lang, masaya. Ngayon, hindi mo man lang mailibre. Kahit man lang isang burger o kaya isang soft drink. Na mag-usap-usap man lang kayo ulit. Bakit di mo natin gawin? Oo! Ito po talaga totoo. Gawin po natin ito sa ating pamilya, sa ating mga wife. Na tayo lang po magbakasyon o dito lang po. One time, mag-sit tayo na tayo rin mag-usap na dalawa. Napakaganda po. Opo, ginagawa po namin yan ni Sister Wife. Yan po kung bakit po magiging strong ang relationship ninyo mag-asawa. Kasi nandoon pa rin po yung care and sharing ninyong dalawa. Na kahit kayong dalawa, kasi in the end, yung mga anak nyo mag-aasawa, kayo dalawa rin magsasama. Kaya kailangan yung panatilihin, i-maintain mo po yung pagsasama niyo yan, ang good relationship niyo. Yun po kung bakit po naging successful po yung mag-asawa. Sila po ay magkasama, damayan. Sabi nga po, kung anong sakit ng isa, sakit ng isa. Hindi yung bahala ka dyan, malaki ka na. Hindi po. Importante po, ipinapakita natin, pinaparamdam natin yung pagmamahal po natin. Sabi nga po dyan sa 1 Peter 4:8, sabi ha, above all, love each other deeply because love cover a multitude of sin. Sabi nga po, kahit ano kasalanan ng anak mo o wife mo o ng husband mo, pagmahal mo, mapapatawad mo. Amen. Kaya wala kayong dapat pag-awayan. Isang sorry lang. Sorry. Amen. Nagkasala ako. Yes po. Andun pa lang, instantly, granted na. Bakit? Pero pag lagi mo kasing iniisip yung shortages niya, yung masama niyang ginagawa, lagi mong sa'yo, hatred. Amen. Pag laging sama ng loob ang nasa puso mo, one day magigising ka na lang, wala na pag-ibig mo. At kundi ang mo ngayon, separation. Hindi po maganda sa isang mag-asawa na iniisip po natin yung mga maling nagagawa. Bakit hindi mo piliin ang gaganda ng mga ginawa sa akin? Ganito, ganyan. Ito po, isipin po natin. Huwag yung mali. Nakikita natin yung mali, pero yung tama hindi. Isipin po natin.
sa isang mag-asawa, huwag yung mali po ang pipiliin natin. Piliin po natin yung magagandang na isa po mag-i-inspire sa atin upang tayo ay patuloy na magkasama ng matagal at maging masaya. Sabi nga po yan sa ganito po ang love possible reading. If you love, forgive others and God forgive you sin as well. Amen. Sa second reading, if you love, you forgive others people's sin. Sabi nga po, kapag hindi mo mahal isang tao, nabasag yung pinakamahal mong flower vase, at sabi mo, bayaran mo yan. Bakit hindi mo mahal yun? Iniisip mo yung pinakamahal mong flower vase. Pero pag mahal mo yung nakabasag, ano sabihin mo? Na paano ka nasugatan ka ba? Oh, bakit may bubog yung paa mo? Huwag ka munang aalis dyan. Ano mo nalilinis? Mayroon kang care dahil mahal mo siya. Amen. Pero pag hindi, iniisip mo yung damage. Hindi yung pag-aalala doon na mahal mo. Yun po ang pagkakaiba ng mahal mo at hindi mo mahal. Kaya po, kailangan po natin tandaan, huwag po nating isipin kung ano man pong bagay o mahal yung bagay na yun. Kung yun po ay na-accidenting na basag o intentionally man nabasag, mapapalit pa naman yun. Amen. At least safe yung mahal natin sa buhay na nakabasag. Ayun po. Ang susunod po, Ay, salamat. sa letter ng family ay Y. Why? Ito po ay Yahweh. Kaya, God's the Father in heaven. So we give us strength God. for our daily life. So kailangan po sa pamilya, we call always God. Hindi pwede na, sabi nga po, pag yung masaya ang pamilya, maraming pera o maayos ang pamilya, sabi nga, pabir-bir lang. Pero pag gano'n na, pag yung nasa peligro, Diyos ko lang. Sabi nga Diyos, nilalang tayo ng Diyos, nakawangis niya, para po to exalt Him, to worship Him, and to adore Him, and praise Him. Yan po ang purpose ng Diyos kung bakit tayo nilalang. Kaya dapat po nating papurihan ng Diyos. Paano natin mapapapurihan ng Diyos? Kailangan po tayo magkaroon ng God's Word. Magkaroon po tayo ng God's presence. Magkaroon po tayo ng God and godliness. Rooted po tayo ng Word of God. Paano po yun magyayari? Kailangan po tayo ng fellowshipping. Lalo po tayong mag-active po sa mga prayer meeting at lalo po tayo ng mga Bible study at dumalot po tayo ng mga seminars. Para po maging rooted po tayo ng Word of God. Amen. Sabi nga po sa Timothy chapter 2, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, basahin po natin ulit. All scriptures is God's bread and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training and righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, yan po. Kailangan po tayo ma-equip. Hindi lang po si tatay lang dapat, si nanay lang dapat. Bawat membro ng pamilya po natin. Amen. Bakit po? Para pag tumawag si tatay na nasa abroad, sasagutin po ng anak. Bakit po? Mahal si tatay. Nauunawaan niya na mahalin niya ang tatay niya. Hindi po gadget ang nagiging busy sa kanya. Kahit man naglalaro siya, on time na tumawag siya, hindi po nakaklose yung pinto niya. Pagkatok ng nanay, anak, tatawag ang tatay mo, kakausapin na. Mayroon po siya time. Bakit po? Naunawaan niya na may word of God sa kanya. At yung word of God, nagbibigay sa kanya ng love sa kanyang magulang. Ngayon tumawag, kakausapin niya tatay niya. Iyan po ang pagkakaiba ng anak mo na na-rooted po ng word of God. Kahit po anong busy niya, mayroon po siya time na kausapin kayong tatay. Hindi po yung busy, walang pakialam. Yung kanyang magulang na nag-iisa dito, na naghihirap dito, para mapadala siya, mapag-aral sila. Sa oras ng kanyang pangunguli na makausap na lang yung anak, hindi niya po makausap.
Bakit po? Busy sa gadget. Subalit pag rooted po siya ng Word of God at naturuan po natin sila ng maayos, ano mang oras ka tumawag, kahit busy yan, kakausapin niyo. Bakit Amen. po? Ano po ang maitutulong? Ano po pa ang problema? Ano po ang mapag-usapan? Ganun po ka-importante sa isang membro ng pamilya kapag mayroon pong Word of God na naimano po sa kanila, na itanim sa kanila. Sapagkat po, mayroon pong pagpapahalaga ang bawat isa sa membro ng pamilya. Kaya, kailangan po maging happy ang family. Ang letter F, ano po? Fellowshipping, fun, and forgiveness. Sa letter A, acceptance. Accept. Ano man po kakalagayan, tanggapin po muna natin. Ang Panginoong Hesus po, tinanggap niya po, kahit pa siya po ay, ang tinanggap niya ay mga masasama, hindi na po tinatanggap ng lipunan o ng church, tinanggap po ng Panginoong Hesus ng makasalanan. Tapos po, hindi po siya doon tinanggap lang, kundi po tinuruan niya po na pagsisihan ang kasalanan. At pagsisihan kung ano ang dapat niya pong gawin, pinagawa niya po. Ganon din po sa atin. Bilang pamilya, inaksip po natin ang pamembro ng ating pamilya, tinuruan po natin na para po siya po ay matuwid. Amen. Upang tayo po ay kagamit-gamit sa bawat isa sa atin. Minsan po, mayroon po tayong pamilya na bagat mo hindi po tayo naggaling sa isang pamilyang God-fearing o kaya ano. Mayroon pong minsan ang ating mother po ay o father po natin ay mayroong mga vices noon na halimbawa naging ano siya ng drugs o kaya ng ano. Huwag po natin kaya ang ating father, ang mother o father. Kausapin pa natin. Papa, mama, masama po yan. Pero tanggapin po natin muna na kayo magulang. Masama po yan, ay alisin na po natin yan. At tayo po ay mamuhay ng maayos. Tutulungan ka po namin na mamuhay at na-rehabilitate kung punta sa rehabilitation kung kailangan. Huwag po natin na pabayaan. Kundi bagkus po, pag naman natin pagmamahal po natin, kung paano po natin siya tinanggap at mapabuti ang kanyang kalagayan. Ganun po dapat ang pagmamahal sa pamilya. Tapos sa letter I, kailangan po individuality. Huwag po natin pagkukumpara ang ating mga anak at huwag po natin isipin na siya mas magaling dito. Pantay-pantay po sila. Kailangan po maging masipag. Tulong-tulong sa pamilya. Huwag po natin sanayin ang mga anak na hindi na tamad. Minsan po kasi ganito ang nangyayari. Kaya naman ni mama, kaya naman ni papa. Kaya gawain kusina, kay mama. Gawain sa bahay, kay mama. Basta mag-aaral lang kami. Hindi po. Pag naunawaan ng anak natin, paggawa mo, magplantsa, maghugas. Pag naranasan niya, mahirap pala. Akala namin, madali lang ang gawain ng bahay. Eh isipin mo, madaling araw pa lang, nagpaplantsa ng damit ng mga anak, ng limang anak niya. Magluluto pa. Pagbabaon, susunduin na naman yung isang bunso. Tapos magluluto. Pagdating naman ng tatay, ayun naman ang ayusin. Sabi na, wala ka ng trabaho dito sa bahay. Walang trabaho sa bahay. Alas 4 pa naman yung araw, gising na. Matutulog alas 10 na dahil namamlansa pa. Yun po ang hindi natin naiisip sa ating mga housewife. Na minsan po, na non-working wife, ganun po iniisip. Pero po, magipagpalit ka ng isang araw. Ako man mo nang gagawa ng trabaho mo. Baka alas 9 pa na ng tanghali, ayaw ko na. Makapagod pala. Opo! Kaya pag naunawaan po natin kung ano po ang hirap ng ating wife, mas lalo po natin mamahalin. Kasi alam natin kung ano pala paghihirap ng ating wife para masilbihan lamang po tayo at ang kanyang mga anak ng mahal na mahal niya. Kaya napakasaya po yan. At sa letter L, love. Tapos ang letter I, Yahweh. Yan po ang 6 na titik. Sana po, huwag po natin kalimutan na yun po ang mga sikreto kung bakit po maging happy ang ating family. Amen. Yan po ang mga sangkap na kung saan magpapaalala sa bawat isa sa atin kung paano po natin ma-maintain yun. At higit lalo, sa konklusyon, maging peacemaker po tayo.
naisip po natin na maging tagapamagitan sa ating mga, kung mayroon pong mga hindi pagkakaunawaan, minsan po, hindi po natin naiisip tayo pala yung nagiging dahilan kung bakit hindi masaya yung pamilya natin. Dahil tayo pala ay killjoy. Meron po kasi yung kaugali na minsan, mag-adjust po tayo. Amen. I-adjust po natin sarili po natin. Para po mabigyan po natin ng kasiyahan, kagalakan ng mga pamilya. Kung tayo po yung nagbibigay po ng killjoy sa pamilya. I-adjust po natin. Dahil kailangan po natin yung maging masaya. Meron po tayong pagsasama-samang nangingitian nagaan. Sa simpleng bagay lang, isipin mo kakain ka bagoong gapas gulay, pero masaya. Bakit? Nagkakaunawaan kayo. Mayroon pag-ibig sa bawat isa. Alam niya kung ano yung kakayanan ng bawat isa. Alam niya kung paano niya kamahal ang bawat isa. Kaya nakangiti siya. Hindi yung hamburger nga yung pagkain mo, ham nga hindi naman nag-iimikan. Bakit? Magkagalit si ate sa kasi kuya. Si nanay sa kasi tatay, hindi magkasubate. Hindi maganda. Mas higit, mas maganda. Sa simpleng salo-salo, lagi kayong nagkakaisa. At lagi nananalangin, lagi po nagsisharing ng God. Sabi nga po, kung ano po ang ating kasalanan sa bawat isa, kinukumpisa sa bawat isa, upang napag-uusapan, upang tayo po ay mayroong masayang pagsasama. Amen. Sapagkat kung naglilihim ka kasi ng isa mo, mayroon kang sikreto sa buhay mo, pag nalaman ng wife mo, lagot ka. Pero pag sinisir mo na sa kanya, alam niya na, alam ko na yan. Hindi na magmumula sa chismis na ito si ganito ganyan. Kasi yun na mismo, sinabi mo na. Kaya ando na yung kapatawaran. Kaya sa lahat, nawa sa bawat isa sa atin, tayo po ay maging peacemaker, hindi po tayo maging pabigat sa pamilya. At lalo sa lahat, bilang ama at ina ng pamilya o anak, hikayatin po natin ang ating mamahal sa buhay sa Word of God. Amen. Sapagkat, ang sabi nga po sa kanyang salita, ang sino man nakakilala sa isang tahanan, maging ang kanyang sambahayan ay maliligtas. Akin po ito pinangahawakan. At iyon po ay nangyari po sa akin. Kaya galing po sa bawat isa sa atin, kung atin ito pangahawakan, huwag po tayong maginawa na mag-share. Manalangin. Kung malayo po ang ating lugar, panalangin po natin na maabot po ng mga manggagawa na masira po ang ating mga sa buhay. Amen. Kaya po, makikita po natin Happy ay isang family. larawan po na magkakasama. Amen. Yung hug mo sila. But America, walang Pinoy. Yun lang kasi nakuha ko. Last minute na akong gumawa ng ano, may BP, may audit kami, Tapos mayroon po mayroon po kaming vice video visit. Video busy ako. Pero po, yun po kasi kanina, payat na payat po siya. At ngayon po siya ka-healthy nung siya po ay hindi pa namumroblema sa ano. Kaya po, kung ating pamilya ay mahal po natin, huwag natin papapayatin dito sa problema. Kundi patatabayan natin sa pag-ibig at pagmamahal. Amen. Mayroon po tayong, sino po na sa inyo ang nakapagsabi ng sa pamilya nyo o anak nyo o magulang nyo, higit lalo sa asawa nyo, ng I love you ngayong umaga? Amen. Napakalaking bagay po yun. Opo, napaka malaking bagay po. Ngayon na. I love you every day. Napakalaking bagay po. Opo, sabihin ko sa inyo, totoo po yun. Noon po, hindi ko ginagawa yan. Pero po, nung nabasa ko po yan at tayo po sabi, naghahalin mo ang iyong pamilya tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Action is better than word. Kaya, ugaliin po natin. Salamat po. At tayo po manalangin. Lord Amen. God, salamat po Diyos sa araw na ito. Kaya mo po Panginoon Lord, binigyan mo ng pagkakataon o Diyos na maisip namin po Panginoon Lord. Salamat po sa mga kapatid po na gumagawa na ng tama upang marahil po Panginoon Lord ay naalawaan nila kung paano yung kamahal ang kanyang pamilya. Subalit po Panginoon Lord, kung kami po ay naging pabigat o naging hadlang po Panginoon upang aming pamilya po Panginoon Lord ay maging masaya, maging masawasay. Kami po makapag-adjust po Panginoon sa aming mga buhay upang kami po Diyos ay maging
membro ng pamilya namin, mapakita namin po as a good example o Diyos, na ikaw, O God, Lord, ang aming iniudulo po, Panginoon. Ikaw ang God center, O God, sa aming buhay. At ang iyong salita po, Panginoon, Lord, na aming pinanghahawakan, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Ganin po ang aming mahal sa buhay, na umaasa po, Panginoon, Lord, na sila rin po ay makakilala at tanggapin ka bilang Diyos at nakapagligtas ng kanilang mga buhay. At kami po, Panginoon, sasamba sa iyo. Pupuri sa iyo po, Panginoon, Lord, na sama-sama, na ibawagay namin po, Panginoon, Lord, na ikaw ang Diyos at Hari ng mga hari sa aming mga buhay at sa aming pamilya, sapagkat nakilala ka namin at nalaman namin na ikaw ang sikreto ng aming pamilya po, Panginoon Lord. Amen. At na mayroon kayong puso mapagkumbaba, puso mapagmahal, at puso pong unawain po, Panginoon. At maging masipag sa lahat ng bagay, higit lalo po, Panginoon Lord. So equip your word of God, Lord, to rebuke, to teach us, O Lord, para po kayo po, Panginoon Lord, maturuan namin ang aming mahal sa buhay. Salamat sa araw na ito po, Panginoon Lord, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, ang aming mahal sa buhay po, Panginoon Lord, ay ingatan mo rin sila, patnubayan mo sila, pagpalain mo, at aming mga anak po, Panginoon Lord, kung mayroon ligay mga anak po, Panginoon Lord, na may katigasan ng puso po, Panginoon Lord. Subalit, Lord, inilalapit namin sa inyo, Diyos. Ikaw, God, Lord, ang Diyos namin po, Panginoon Lord, na kaya mong palambutin ang pusong bato po, Panginoon Lord. At ipabibigay mo po, ipapalitan mo ng pag-ibig, pagmamahal po, Panginoon Lord, na kung saan po pa na busilak po, Panginoon Lord, na nagmamahal sa iyo, God. Kaya salamat, gaya din, Panginoon Lord, sa aming mga pamilya po, Panginoon Lord, na may sakit karamdaman po, Panginoon Lord, na naging po pa, Panginoon Lord, kabigatan sa bawat isa sa amin. Lord, pagalingin mo rin sila po, Panginoon Lord. At yung po kagalingan po, Panginoon Lord, at maging daan po, Panginoon Lord, upang siya rin po, Panginoon Lord, ay hindi na maalalahanin po, Panginoon. Minsan po, O Diyos, ang sakit karamdaman po, Panginoon Lord, ng aming mahal sa buhay, ay siya po, Panginoon Lord, nagiging dahilan kung bakit siya po, Panginoon, aburido o magagalitin po, Panginoon Lord. Lord, heal them, O God. Heal them, O God, Lord. At yun po, Panginoon Lord, maunawaan niya po, Panginoon Lord, na kahit siya may karamdaman po, Panginoon, hindi siya po, Panginoon Lord, mawala ng pag-asa po, Panginoon Lord, na mayroon Diyos na nagmamahal sa Kanya at mga mahal sa buhay niya nagmamahal at susuporta sa Kanya. At yun, Lord, ipapadama mo ang pag-ibig ng bawat isa. Salamat, 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 Ama. Ito ang among samot dalangin na mapagpuri, pagdakila, magluwalhati sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at Pagligtas at pakikisa ng Santo. Magandang hapon, mga kapatid. Amen.